first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinatutunton at pinaaresto na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa buong pulisya si Senador Bato de la Rosa sa bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Pero panawagan ng PNP Chief kay De La Rosa, sumuko na lamang. Inihingi na rin ang senador ng Red Notice mula sa Interpol. Nasa Pilipinas pa naman umano si De La Rosa pero ayaw kumpirmahin ng pulisya kung nasusundan nila ang mismong lokasyon nito. Nakatutok si Mariz Umali. Kasunod ng utos ng Department of Justice, We will implement the warrant of arrest. agad nang pinakikilos ni PNP Chief Jose Nartates Jr. ang kanilang puwersa para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba. Ang main manhunt natin, of course, is ang ating intelligence group as well as our criminal investigation and protection. Pero mas makabubuti pa rin daw ayon kay Nartates kung susuko na lang si Senador de la Rosa sa kinauukulan. By all peaceful means, he will surrender, yield himself. Di mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atupang, we have Saltico, we have Pantag. Hindi kinumpirma ng CIDG kung nasusundan nila ang kinaroroonan o natatrack pa nila ang lokasyon ngayon ni De La Rosa dahil daw sa isang mahalagang bagay. The mindset of Senator De La Rosa is the same as the mindset ng mga Philippine National Police personnel na active ngayon. Okay. We must remember na dati siyang PNP officer. So I'm sure, and from my expression, body language, and the way I answer, ano niya po yon, i-interpret niya yun. Understood. He is a good intelligence officer. Pero pagsisiguro nila, What I can say is he is still inside the country. binalaan din nila ang sino man tutulong o hahadlang sa pagpapatupad ng warrant na maaaring makasuhan ng obstruction of justice. Bukod sa utos na pagpapatupad sa warrant of arrest ng ICC, ang DOJ humiling na rin daw sa Interpol ng Red Notice laban kay De La Rosa. Ayon kay CIDG Director Morico, oras na madakip nila sa Senador De La Rosa ay dadalhin nila ito sa CIDG at dadaan sa karaniwang booking procedure at medical examination bago i-turn over sa DOJ para sa mga susunod na hakbang. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Iginiit ngayon ni Senador Robin Padilla, hindi niya itinakas kundi pinaangkasan niya sa kanyang sasakyan si Senador Bato de la Rosa paalis ng Senado noong Huwebes. Ang sabi pa niya, ibinaba niya si de la Rosa sa Makati at doon ito sinundo ng sariling sasakyan. Ang rutang kanilang tinahak, alamin sa pagtutok ni Ian Cruz. Ilang oras matapos magkaputukan sa Senado. Huling nakita sa Senado si Senador Bato de la Rosa kasama si Senador Robin Padilla habang palabas ng Senate building. Pagkatapos, sumakay ang dalawang senador sa sasakyan ni Padilla at lumabas sa parking ng Senado 2:32 ng madaling araw. Saan kayo pumunta after? Pero may nabanggit na clue sa isang pahayag ng opisina ni Padilla. Bumaba umano si De La Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng kanyang sasakyan. Hindi na umano tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Hindi rin binanggit kung saan ito sa Makati. Pero ayon sa isa naming mapagkakatiwalaang source, dito nakarating ang sasakyan ni Padilla sa tapat ng isang gusali malapit sa kanto ng Ayala Avenue at HV de la Costa Street. Pero paano umabot sa Makati ang dalawang senador? Ayon pa rin sa ating source, mula sa Senado ay tinahak muna ng SUV ni Padilla ang Jose Jocno Boulevard papuntang EDSA. Mula EDSA Makati naman ay kumaliwa ito sa Arnaiz Avenue hanggang makarating sa kanto ng Ayala at De La Costa kung saan bumaba si De La Rosa. Bineberipika pa rin natin yan. Patuloy ang backtracking ng pulisya kung saan na napunta si De La Rosa para maaresto sa bisa ng warrant ng International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity. Inilabas din ng opisina ang ilang pahayag ni Padilla.
kabilang ang pagtangging hindi niya itinakas si De La Rosa dahil wala naman umanong warrant. Hindi anya siya nakatanggi nang sabihin ni De La Rosa ang sasabay siya, lalo't walang sasakyan si De La Rosa dahil inihatid lang sa Senado ng sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Huling araw na ng service contracting program para sa mga pampublikong sasakyan, pero may mga tsuper na hindi pa umano nababayaran. Nakatutok si Marisol Abduraman. Madaling araw pa lang, nakapila na ang mga jeepney ito sa monumento sa Caloocan. Pagtupad nila ito bilang bahagi sa service contracting program ng gobyerno na huling araw na ngayon. Ang usapan, magsasakay sila ng mga pasahero ng may 20% discount sa mga takdang ruta, kapalit ng 30 piso kada kilometrong biyahe. 3,000 pisong bayad sana yan para sa 10 ikot sa rutang may kabuang layo na 100 kilometro. Ang kaso, wala pa kasing bayad sa amin eh. 20 days, wala pang bayad sa amin. Halos lahat kami na dito sa Muñoz SM Monumento. Hindi pa nababayaran? Opo. Pakiusap ko lang po, sana may bigay na yung bayad sa amin sa contracting para makinabang din naman kami. Wala pa po eh. Sabi, sa December pa daw eh. parang malabo na ta. Sana naman, binigyan kami para makaroon naman kami. tulong sana ang programa hindi lang sa mga driver, kundi sa mga pumipila na lang para mag-commute sa gitna ng pagmahal ng petrolyo. Bukod sa traditional jeepney, lumahok din ang ilang modern jeepney, city bus at mga bumibiyahe sa busway. Ayon sa LTFRB, umabot sa 16 hanggang 17,000 operator units ang nakinabang sa SCP. Umabot naman sa 23 hanggang 24 million na mga pasahero ang nabigyan ng diskwento sa ilalim ng nasabing programa. Na-meet dito yung very reason or objective of having po itong SCP. Yes po, tama po yun na masaya ang operator, masaya ang pasahero. May mga operator na hindi po nagbigay ng 20%. Ang pinalit naman po namin sa kanila ay show cause. Pinagpaliwanag po namin, sinuspindi rin po namin yung kanilang SCP at the time of issuance of the show cause. Pero walang malinaw na tugon kung kailan babayaran ang mga driver, maliban sa maaari silang dumulog sa Land Transportation and Franchising Board o LTFRB. Wala ring linaw kung palalawigin pa ang programa kung sakali giit ng manibela, bayaran sa takdang panahon ang mga driver. Sa ngayon, tututok ang LTFRB sa ipinapatupad ng fuel subsidy na mas maraming umanong makikinabang. Mas pabor na rito ang ilang driver. Doon na lang ako sa fuel. Oo, diesel yun eh. Sa driver talaga eh. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Bumisita sa Pilipinas ang higanting warship ng the Netherlands, kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Pero habang naglalayag pa Maynila, nilapitan umano ito ng helicopter ng Chinese Navy. Nakatutok si Von Aquino. Ito ang higanteng warship ng the Netherlands na His Netherlands Majesty's Ship de Ruyter. Isa itong air defense and command frigate na may kapasidad para sa anti-submarine warfare, anti-surface warfare at anti-air warfare. Mayroon itong Smart L radar na nakadedetect ng aircraft, stealth targets at ballistic missiles, mga missile launcher at close-in weapon system. Nakalapag sa barkong isang NH-90 helicopter. Bumisita ito sa Manila Port kasabay ng pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at the Netherlands. Naikwento ng commander ng frigate ang paglapit sa kanila ng isang helicopter ng Chinese Navy habang naglalayag pa Maynila. We were approached by a helicopter, but that was really professional on both sides. They just came to see who we were and left again. They asked who we were and we replied, and that was enough. Kaugnay sa mga ginagawa ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nanawagan ang Embahada ng Netherlands sa lahat ng partido na sumunod sa international law. Philippines and Netherlands are both partners in defending the international rule of law, and especially the 2016 Arbitral Award. I think it is an essential part of the international law of the sea. And we call upon all parties to abide by it. We are doing multiple port visits in this area, and the main reason is to
strengthen the ties between our two nations on the economic, diplomatic and security level, to promote freedom of navigation and support the United Nations Convention on the Law of the Sea. Nang tanungin ng Netherlands Ambassador kung bukas sa paglagda ng isang visiting forces agreement ang the Netherlands. Stability and security in this region is also important for the Netherlands. That's why we are considering all options, and I think the frigate visit is a first step. Magko-courtesy call sila sa kanilang counterparts sa Philippine Navy at magsasagawa rin ng interoperability activities. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nahaharap sa patong-patong na asunto si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio mula sa probinsya ng Isabela. Inireklamo siya ng reklamong inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication at unlawful utterances sa National Bureau of Investigation o NBI. Inihain ang mga yan ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC laban kay Respicio. Dahil yan sa mga post online at pahayag ni Respicio sa isang pagtitipon na iniengganyo umano ang publiko na magrebelde sa gobyerno. Sabi ng NBI, pwede ring maharap sa disbarment si Respicio na isang abogado. Nakatakdang ipatawag ng NBI si Respicio kaugnay sa mga alegasyon. Sinisika pa ng GMA News na kuna ng pahayag si Respicio. Tinawag na overkill ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagpapaputok ni suspended acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca batay sa dami ng bala mula sa hawak umano niyang armas. Masasabi rin umanong panic firing ito. At nakatutok si Mariz Umali. Sa pagpulong na investigasyon ng CIDG sa putukan sa Senado, inilabas na ng CIDG ang resulta ng kanilang ballistics examination o yung pagsusuri sa mga baril, bala at basyon na nagamit sa insidente. Aabot daw sa 44 fired cartridge cases ang na-recover sa crime scene. Sa bilang na ito, 36 ang nakuha sa loob ng Senado, habang 8 naman ang nakuha sa labas malapit sa bridgeway papuntang GSIS. Batay sa investigasyon, 4 na baril ang napatunayang pinaputok sa insidente. 3 mula sa taga-OSAA at 1 mula sa NBI. Lumabas sa ballistic examination na 26 na fired cartridge cases ang nagmula sa 9mm CZ Scorpion Evo na pinaniniwala ang hawak ni retired Police General Mau Aplasca noong insidente. Based on the investigation conducted by our investigators, basically overkill po yung that's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng OSAA na wala naman pong umaatake sa kanila. 4 ang pinaputok ni Jome Ledesma ng OSAA at 9 ang pinaputok ni Charlie Montilla ng OSAA. 5 naman ang pinaputok ng taga-NBI na si Darwin Francisco. Iba ito sa inaresto ng Pasay Police na NBI volunteer na si alias Mel Oragon. Yes, based on our investigation, ma'am, and the review of CCTV footages, he was not there during the time na nagkaroon ng putukan. Both sa side ng Senate building and the GSIS building, isang NBI lang po ang nagpaputok. And that is NBI agent, Senior Agent Darwin Francisco. Ayon pa kay Morico, batay sa trajectory at lokasyon ng mga tama ng bala, lumalabas na walang direktang umaatake sa mga tauhan ng OSAA nang maganap ang sunod-sunod na pagpapaputok. Naghain na raw ang CIDG ng rekomendasyon sa DOJ para sa posibleng paglabag ng mga sangkot sa mga umiiral na batas at alituntunin sa paggamit ng baril. Wala naman daw inirekomendang kaso laban sa 2 NBI agents na kasama sa operasyon dahil nakita nilang naging profesional ang kanilang pagganap sa tungkulin. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, arestado sa Oriental Mindoro ang lalaking nasa likod umano ng bentahan ng malalaswang video online. Made to order daw ang mga ito at ang mga biktima puro menor de edad. Narito ang eksklusibo kong pagtulong. Kasama ang pinagsanib na puwersa ng PNP Women and Children Protection Center Luzon Field Unit. Tumulak ang resibo papuntang Calapan City, Oriental Mindoro nitong Lunes.
Ang target, ang lalaking na-monitor ng mga pulis na di umano'y nasa likod ng bentahan ng mga made-to-order sex videos online. Ang pinaka-nakababahala, mga menor de edad ang biktima. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng suspect. Nang suriin ang hawak niyang cellphone, tumambad ang litrato ng isang batang nakahubad at nakapiring. Sunod-sunod pang lumitaw ang iba pang malalaswang larawan ng mga batang walang saplot at ang iba ginagawan ng kahalayan. Yung mga nakikita sa video, kilala niyo po sila? Hindi. Yung isa pong bata doon, Yung nag-tiktok? sino po yung kasama niyo ngayon? Yung pamangkin ko sa Portugal. Ika, ina-aresto namin sa salang paglabag sa Section 4R ng Republic Act 11930 at ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Tindihan lahat? Bukod sa nabanggit na anti-online sexual abuse or exploitation of children, kakasuhan din siya ng paglabag sa Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act at sa Anti-Cybercrime Prevention Act. Tumangging kumarap sa kamera ang suspect pero giit niya off-cam. Walang katotohanan ang mga alegasyon laban sa kanya. Abangan ang special report ng Resibo ngayong linggo, 2:45 p.m. Sinampahan ang reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Ombudsman dahil sa pagtanggap umano ng regalong 75 million pesos. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Nakatutok si Joseph Moro. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong isang taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng Ombudsman para sa reklamong plunder. Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha ng pawor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. 3 tao ang pinanggalingan ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Dawit din ang 3 sa reklamo. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagkuntsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din ang 4 ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Si Marcoleta pinakakasuhan din ng indirect bribery. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Doon naman sa amin, hindi ko rin alam kung ano yung basis kasi how can it be plunder when there was no government funds involved. Okay. Walang government transaction on anything. Okay. So hindi ko talaga makita. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.
Abiso sa mga motorista, posibleng magka-oil price hike muli sa susunod na linggo. Base po sa 4 na araw na trading, hanggang piso at 50 sentimo ang inaasahang taas presyo sa diesel, gasolina at kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, sunod-sunod ang mga oil price hike at wala pang kasiguraduhan ang magiging galaw ng presyo sa mga susunod na linggo. Yan ay habang wala pang nabubuong kasunduan sa peace talks sa gitna ng giyera sa Middle East. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Muling makakasama ni Ara San Agustin ang dati niyang leading man na si Ruru Madrid para sa upcoming series na Hari ng Tondo. At bago yan, mapapanood muna siya sa ikatlong Mother's Month special ng Magpakailanman. Makichika kay Nelson Canlas. Magsama sa iisang bubong. Isang kontrobersyal na kwento ang tampok sa episode ng Magpakailanman ngayong Sabado. Sa episode na pinamagatang Mana sa Ina, ilalahad ang buhay ni Leslie played by Ara San Agustin kung paano nagiging mapaglaro ang tadhana. Compelling yung story niya because na-witness niya yung struggles ng nanay niya. Sa tatay niya binubugbog, tinitira yung kabit sa isang bahay, so magkakasama sila doon. And then siya, being herself na empowered siya, ayaw niya pumayag doon. So umalis siya sa bahay, pero ang nangyari, umulit sa kanya yung mga nangyari sa nanay niya. Makakasama ni Ara sina Maricar de Mesa, Polo Ravales, Regine Tolentino at Gil Cuerva. That love, I guess, comes in different ways, different shapes and forms, no. And that I guess the experiences that we learn from our parents, especially in this case from our mother, help shape us and mold us into the people we are today. From Gil, may reunion project din si Ara with one of her leading men sa Lolong Season 1 na si Ruru Madrid. Mangyayari yan sa upcoming series ng GMA na Hari ng Tondo. Number 1, nandito si Kuya Dennis, si Ruru, tapos ang star-studded ng mga kasama. So may konting pressure. Actually, may pressure talaga. Pero at the same time, sobrang happy ko kasi napabilang ako doon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nag-deploy na ng tracker team ang National Bureau of Investigation o NBI para maaresto si Senador Bato de la Rosa. Handa ring tumulong sa paghahanap ang dating PNP chief na nanguna sa pag-aresto noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si John Consulta. Sa bahaging ito ng Makati umano, sinundo si Senador Bato de la Rosa matapos siyang ihatid dito ng sasakyan ni Senador Robin Padilla ayon sa source ng GMA News. Habang nagbabacktracking ang pulisya, nag-deploy naman ang tracker team ang NBI para hanapin si de la Rosa. Kabilang sa minomonitor at vina-validate ay ang mga natatanggap nilang impormasyon kaugnay sa kinaroroonan umano ni de la Rosa. There's already an order from DOJ for us to enforce the warrant issued by the ICC. So there's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Walang status quo ante na binigay, ibig sabihin the warrant is valid. It can be enforced. Naka-alerto na rin ang mga regional at provincial offices ng NBI para isilbi ang ICC arrest warrant. There's a dedicated teams to look after him. And we will arrest him. Basta nakita namin siya. We don't have a timeline because if we will see him today, we will arrest him today. If we will see him tomorrow or next week, we will arrest him. Pinabulaanan din ni Matibag ang pagpapalutang ng mga abogado ni De La Rosa na pwedeng idaan sa kanila ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Tanging kay De La Rosa lang aniya dapat personal na isilbi ang kahit anong arrest warrant alinsunod sa rules of court. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Baka nagkaroon lang ng mix-up, no, na yung subpoena, yung summons sa warrant. Mga peryahan. Sa ngayon, wala namang ulat ang Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si De La Rosa. Mayo 11 nang tangkaing arestuhin si De La Rosa ng 2 babaeng ahente ng NBI. Pinuna ito ni Senador Panfilo Lacson sa panayam ng Super Radio DCWB. 2 babae ang pinag-serve niya. Kung ang pinag-serve niya doon 5 matitipunong NBI agents, palagi ko hindi umabot sa ganitong pangyayari. At sagutin na nila yon. Hindi lang na-overwhelm, na-overpower kasi nga 2 babae yung pinag-serve nila.
Wala pang sagot si Matibag tungkol dito. Ngayong may tiyak ng lugar sa Makati kung saan nagtungo si De La Rosa mula sa Senado, kailangan nilang sundan kung saan nagpunta ang kanyang mga sasakyan. Sa dami ng CCTV sa Metro Manila, kabilang ang mga kuha ng MMDA, posible kayang makatulong ang ahensya? Pabiro muna ang sagot ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa kung tutulong siya sa paghahanap. Basta may information na si Senator ay nandun sa landfill, sa waterways, sa ilog, pwede. Sa kalsada, di ba? Sa ilalim ng kanal, sa imburnal, yan, pwede. Pero kung aatasan anya siya ng presidente, otomatiko at wala siyang magagawa kung di sumunod. Kung matatandaan, si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Self-love at self-improvement ang pinagkakaabalahan ni Task Force Firewall star Kylene Alcantara, kaya focus sa hobbies at pagtulong bukod sa kanyang trabaho. Ang part 2 ng panayam sa cast ng action series na showing na this Monday, ichichika ni Nelson Canlas. I'm always naman in my self-love era. Ibang klaseng love ang gustong pagtuunan ng pansin ngayon ni Kylene Alcantara sa kanyang mga social media post. I-flinex ni Kylene ang kanyang new passion sa bouldering, ang kanyang pagtulong sa mga nangangailangan, kasama ng ilang trips with friends this summer. Sa kanyang muling pag-upo sa GMA News interviews, kasama ang kanyang co-star sa upcoming Kapuso action series na Task Force Firewall, she talked about bits of that newfound love. Are you single? Yes. Ang bilis. Are you single and ready to mingle? I mean, Ate Kylie ko na. She's improving pa. I'm self-improving pa. So nandun ka pa muna sa single? Oo, dun muna po tayo. Wag muna or talagang... Wag muna, Lord. Please, Lord. Kasi madali ka ma-in love. And then when I love, I really love a person. Like because I feel like I have too much love to give. So I just keep on giving and giving and giving. So, Ikaw na muna. Ako na muna. Sa akin muna lahat. No rush. Yes. I'm still young. Actually, it's a paradox nga whenever I say I'm still young kasi I'm still young, so dapat I can, experience a lot of things. I'm allowed to fail still, and I'm allowing myself to make more mistakes, but at the same time, I'm still young, I shouldn't hurry. Naging madamdami ng usapan lalo na ng magawi sa usapang love life. Hindi niya raw hawak ang bukas, pero kung papipiliin siya ngayon, mas gugustuhin niyang baguhin ang ilang bagay pagdating sa kanyang magiging relasyon. But do you see yourself being involved again with a public personality? Napaka-sinister nung laugh. With a public personality. Hindi ko po alam. Honestly, hindi ko po alam. Depende kung sino po ang ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Hindi ka ba na-burn in the past na parang it gets to be public because you're with a public personality? Maybe that's the reason why I'm self-improving. Perhaps, time. yeah. Because parang masyado na pong out there. I mean, I know that we're public figures, but we're not public properties. Kung may mangyayari man in the near future sa aking love life, siguro pang sa akin na muna po yun. Hindi ko na siya ipo-publicize that much. Sa ngayon, abala sa trabaho si Kylene, kabilang ang Task Force Firewall na definitely one for her books. Ako po si Callie Sandoval, and I am a financial analyst po dito sa Task Force Firewall. So, ang bag ko sa Task Force Firewall is mas more of sa tech. And syempre may mga action scenes din kasi isa yun sa mga parang hindi nila alam na kaya kong gawin. Na kaya ko rin bumarel, kaya ko din mag-arnis. Mas marami pang malalalim na kwentuhan ang mapapanood kasama sina Kylie Padilla, Cheska Fausto at Miguel Tan Felix sa part 3 ng GMA News interviews. Talagang pasabog talaga yung first episode. Saka ito yung mga appreciate ko talaga sa work namin na hindi ko siya gagawin on a normal day. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nadisgrasya sa Pasig City ang trailer truck na may kargang mahigit 1,000 sako ng harina. Nagpabigat yan sa daloy ng trapiko sa lugar. Nakatutok si Jamie Santos.
Pagkaliwa ng truck na ito sa Show Boulevard sa Barangay San Antonio sa Pasig, tumaob ang trailer nito. Nangyari ito pasado alas 10 ng umaga kanina sa panulukan ng Show Boulevard at Pioneer Street. Sabi ng driver ng truck, mabagal lang ang kanyang takbo. Nagulat na lang ako, may kumalabog eh. Siyempre, pumreno ako na tsaka ako kinabahan, akala ko mayroong naipit ba, ganon. Kasi nakita ko na sa side mirror din na bumaliktad pala. Pero hindi ko siya talagang matulin. Mabagal lang. Sa tingin ko, posibleng sa gulong siguro, ganon na pumutok. Pumutok din kasi yung gulong. Saan bahagi, sir, yung pumutok Dito. Sa likod? Yung tractor, sa likod. Isa sa mga tinitignang anggulo ng Pasig Police ang posibleng overloading o sobrang bigat ng kargamento nito. Ayon sa Pasig Police, karga ng truck ang nasa 1,600 sako ng harina na nasa 41 tonelada ang bigat. Humambalang sa kalsada ang truck pati ang mga karga nitong sako na nagdulot ng pagbigat ng trapiko. Yung cost ng traffic natin about dyan sa truck, gumagawa kami ng about na ibang ruta na pwede mapaluwag namin o saan ibang dapat way na sa natin nilalagay para mabawas-bawasan yung volume. Mano-manong inaalis sa kalsada ang mga sakong nahulog mula sa truck at ikinakarga sa isa pang truck. Pasado alas 4 ng hapon pero hindi pa rin tapos alisin ang mga sako ng harina sa lugar. Sana matapos na maaga, mabigyan tayo ng magandang balik normal yung daling traffic. Baka po mabutas. Katulad po, sako po yan, harina. Baka mag-apekto pa lalo yung usok o tinatawag na parang moist na ng harina natin. Walang naiulat na nasaktan sa insidente, bagamat nagdulot ito ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na dahilan ng pagtaob ng trailer truck. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Timbog ang 2 lalaking tumangay ng betting machine sa isang lotto outlet sa Quezon City. Nakatutok si James Agustin. Nakunan sa CCTV ang isang lalaki na naglalakad sa bahaging ito ng Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ang lalaki nagsilbi raw palang lookout sa panloloob ng kanyang kasama sa isang lotto outlet sa lugar. Ayon sa pulisya, kinaumagahan na nadiskubre ng empleyado ang pagnanakaw. Pagpasok niya sa kanyang trabaho sa lotto outlet at doon nakita niya na possibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, nadiscover niya na wala na yung lotto betting machine. Sa ikinasang follow-up operation ng mga operatiba ng Novaliches Police Station, naaresto kahapon ng 33 anyos sa lalaking lookout. Sa hiwalay na operasyon, nahuli rin ng 25 anyos sa lalaki na siyang nanloob sa lotto outlet. Nabawi sa kanilang lotto betting machine na nagkakahalaga ng 24,000 pesos pero sira na ito. Nagkandak po tayo ng backtracking, forward tracking po. Yun nga po yung sa ocular inspection. At nagtanong-tanong din po tayo sa nearby mga witnesses, possible witnesses para ma-identify po natin yung mga suspects po natin. Ayon sa pulisya, pang-6 na beses na raw na aresto ng 33 anyos sa sospek na dating nakasuhan dahil sa pagnanakaw at iligal na pagsusugal. Sa korte na lang po kami magsasalta, sir. Ang 25 anyos sa sospek na dating nakulong dahil sa iligal na droga, aminado sa nagawang pagnanakaw. Magamit po, kinuha ko po dun sa may loob. Kasi binigay ko po sa kanila yun. Patuloy na hinahanap ng pulisya ang isa pang sospek na tukoy na rin ang pagkakakilanlan. Sasampahan ng mga sospek ng reklamong robbery. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang isang criminology student na nagbebenta umano ng illegal na droga online. Kabilang sa mga kasabwat, mga menor de edad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng hudyat, hinarangan ng mga sasakyan ng mga ahente ng NBI Dangerous Drugs Division ang kanilang target sa Santa Cruz, Maynila. Pero ang target nagtangkang tumakas. Takbo! Habang hinahabol ng mga ahente, itinapon ng target sa kalsada ang 29,000 pesos na marked money. Nagpatuloy ang habulan sa Jose Abad Santos. NBI! 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 Inabutan nila ang 20 anyos sa suspect. Nahuli rin ang 2 kasama ng suspect pero nagulat ang mga ahente nang malaman ang kanilang pagkatao.
Dalawa sa lalaking ito mga kapuso ay pawang mga minor de edad, mga ginagamit ng mga middleman at runner. Habang yung isang lalaki naman na ito, mga kapuso, ito ay isang criminology student dito sa Maynila, second year. Nakakatakot ito na gustong maging member ng law enforcement, sila pala unang sumusuway. At ginagamit pa yung mga bata para alam niya sigurado na yung bata walang pananagutan sa batas kapag nahuli. Nabawi sa primary suspect ang iba't ibang klase ng droga, kabilang ang mga bala ng vape na may laman umanong droga. Ibinebenta umano niya ito online. Meron siyang tuklaw, meron siyang cards, and meron din siyang kush. So, yung epekto ng marijuana sa atin, dahil sa brain. Yung tuklaw naman po, sir? Kaya yung nakita natin sa mga video, epekto nito, it could cause convulsion, bumigay yung puso mo if you're not strong enough. Ini-inquest na kanina ang 20 anyo sa suspect na tumanggi magbigay ng pahayag. We're going to file a violation of Section 5, selling of illegal drugs. Ang nahuli natin dito is 20 years old, 16 years old, and a 13-year-old minor. So yung 20 years old, definitely is going to jail. The 16-year-old guy, minor, will be referred to the SWD to determine if he acted with discernment. So basically, yung 13 years old is exempted from any criminal liability, and that's what make this case very concerning. And I hope during the intervention that will be enough to change yung kanyang tendency. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Nakatakdang magpatupad ang Department of Agriculture ng suggested retail price para sa local rice sa mga susunod na linggo. Pinag-aaralan din ang ahensya na magtakda ng maximum suggested retail price para sa liempo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Imported rice ang karaniwang binibili ni Baby. Siyempre, lalo na pag marami kang pinapakain, yung isang kilo kulang sa amin eh. Bumibili ako ng Thailand rice, saka yung masarap na bigas, sinahalo ko siya. May 50 pesos per kilo na price cap para sa imported na bigas, pero ayon sa Department of Agriculture, may mga hindi nakakasunod tulad sa Mega Q-Mart sa mga nakalipas na araw. Pero na mag-inspeksyon kanina ang Department of Agriculture, Food Terminal Incorporated at Department of Trade and Industry, 100% compliant ang mga nagtitinda roon. May mga stock pa kasi yung iba, kaya siguro hindi makapagbaba ng presyo. Okay sa amin ng price cap, basta kumikita kami kahit konti, okay na rin sa amin para mabilis yung dispose ng bigas. Sa susunod na linggo, magsisimula ng mag-issue ng notice of violation ang mga otoridad. Kung mapatunayang may panlalamang, may kaakibat itong parusa. Sa mga susunod na linggo, ayon sa Department of Agriculture, maglalagay na ng suggested retail price sa presyo ng local rice sa halagang 53 pesos kada kilo. Pero sa ngayon, umaabot pa hanggang 58 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Yung pong 53 ay nakipag-usap na po tayo with the industry dito. Kasama na rin po yung ating mga farmers, no? Yun po talaga yung nire-recommend nila. It's a suggested retail price. So, pwede pa rin po na magbenta na mas mataas. Depende po kung magkano po talaga yung kuha nila. But definitely po, sabi ko nga, matatanong po sila kung bakit po hindi sila makasunod dun sa suggested retail price. Pero sabi ng nakausap naming retailer, mahirap ibenta sa 53 pesos kada kilo ang local rice. Mataas kasi ang presyo ng palay na ginigiling para maging bigas. Baka po pwedeng magdagdag ng kahit 2 pesos lang, kahit hanggang 55, baka kayanin po. Ang liempo naman nananatiling mahal sa mga pamilihan kahit mababa ang farm gate price nito. Sa monitoring ng DA, 420 pesos ang pangkaraniwang presyo ng liempo sa Metro Manila. Pero umaabot sa 480 pesos sa ibang pwesto. Kaya inaaral ng DA na magtakda rin ng maximum suggested retail price. Ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG umaasa na maipatupad ang maximum SRP sa halip na ipagpatuloy ang umiiral na minimum access volume.
o yung pagtatakda ng bilang ng karning baboy na maaaring i-import sa mas mababang taripa. May hirapan ng hog raisers, pakikinabang importers. Ito na nga yung nangyari. Yun ang iniiwasan natin sana na wag nang mag-MAP plus. Ituloy na lang yung price cap para makinabang lahat sa murang presyo ng farm gate. Sobra-sobra na yung tubo. Sa gitna ito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na mula sa mahigit 50,000 metric tons, itaas sa 204,210 metric tons ang minimum access volume para sa karning baboy. Isa sa mga tinukoy na dahilan sa utos ang patuloy na pagkalat ng African swine fever na nagpababa sa inventory ng baboy sa bansa na nagresulta sa kakulangan ng supply at patuloy na pagtaas ng presyo nito. Dapat ding matiyak na patas ang allocation ng mai-import na karne para sa mga Processor at Food Terminal Incorporated o Kadiwa ng Pangulo Program. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, pinabulaanan ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na sila ang lumapit sa abogado ng negosyanteng si Atong Ang para makipagpulong kaugnay sa kaso. Gate nila, sila ang ipinatawag para kumbisihing huwag nang dumalo sa mga pagdinig. Narito ang aking eksklusibong pagtulong. Kuha ito nito lang Abril ng pulungin ng abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz ang ilang kaanak ng ilang nawawalang sabongero. Ayon sa nakausap kong kaanak, Abril din nagsimula ang kampo ni Atong Ang na sila'y kumbisihing tumigil na sa pagdalo sa hearing sa pamamagitan din umano ni Attorney Cruz. Siya po talagang nagpatawag sa amin sa pamamagitan ng ibang kasamahan namin. Ang sabi niya sa akin, baka naman pwede na bibigyan ka namin ng pampasyal-pasyal, huwag ka na lang umattend ng hearing. Pinabulaanan din nila ang sinabi ni Cruz kahapon sa GMA News na sila ang nag-initiate ng pulong. Walang katotohanan na kami ang lumapit sa iyo, Attorney Caroline. Never kitang kinontak. Kayo ang kumontak sa akin. Parang sinasabi niya, wag na kaming umattend ng hearing. Kapalit nun, yung 40,000 a month. Pag-isipan ko daw dahil may 3 akong mga anak. Kasama umano sa inilatag na deal ng kampo ni Atong ang ipakausap ang pamilya ng mga biktima sa mga nakakulong na pulis na sangkot sa kaso. Ayon kay Lambert Santos, nakaanak ng isa sa mga nawawala, may mga tumulong para makapasok sila sa detention center kung saan sila kinausap ng mga kinasuhang pulis. Ang naging usapan lang doon, para daw marinig namin yung side ng mga pulis. Bahala na kami ang magtimbang. Ang sinasabi niya, hindi siya related doon sa yung kumbaga, wala sila yung mga time na nagkakawala yung sabungero. Wala silang kinalaman doon. Nangangamba ang mga kaanak sa binanggit ng NAPOLCOM na kung wala nang dumalo sa mga pagdinig ng isang kaso, malamang sa madismiss ang kaso. Ang hindi pagpunta sa isang criminal case, nagpapahina ng kaso yun eh. Kapag mahina yung kaso, maaaring madismiss ito. Ay baka makapag-bail yan, edi syempre, pag nakapag-bail yan, edi mababaliwala na yung aming kaso. Kaya nakakalungkot. Kung mapalaya ang mga sangkot na pulis, nangangamba rin si Jaja Pilarta sa epekto nito sa pangunahing kaso. Si Pilarta ay kinakasama ng isang nawawala at kinukumbinsi ring bumaliktad ng kabilang kampo. Pahihinain nila ng pahihinain yung kaso hanggang mapin down lahat ng mga cases. Magtutulong-tulong na sila para ipin down naman si Dondon. Kumbaga kay Dondon nila lahat isisisi or si Dondon ang mastermind. Sa madaling salita, hindi totoo. Alam ko naman na binabayaran na ni Mr. Atong Ang yan at itong buhay ko na panganib na rin. Mula sa 35 complainants sa ngayon, 5 pamilya na lamang ang dumadalo sa mga hearing. Hindi na umano sumasama ang mga nakipag-areglo na. Napakawalang utang na loob nyo. Kung hindi dahil kay Dondon, hindi natin malalaman kung anong nangyari sa ating mga anak. Nagkakandara pa nga tayo noon eh. Mga kasama, hindi pa huli ang lahat. Isipin nyo naman yung mga pinagdaanan at pinaglalaban natin. Nag-aalala rin ako sa inyo. Nandito na tayo sa sitwasyon na to. May pagkakataon pa kayong magbago, bumalik. Nakakasama ng loob. Sabi ko nga sa kanila, dapat nung inalok sa akin niya itong ang 500 million, tinanggap ko na. Sabi ko, hindi kaya ng konsensya ko para tanggapin yan. Kawawa naman yung pamilyang mga namatayan. Nanawagan sila sa DOJ na bigyan pansin ang inihain nilang motion for reconsideration
para makasama sa mga makasuhan ang mga nakikialam umano para pakinain ang kaso. Gayon din ang mga nagkakanlong sa mga dapat managot. Lalo na po rito kay Attorney Caroline Cruz, Kasi kung mapapansin nyo, kumikilos talaga siya para talagang mabuwag yung grupo namin, humina yung kaso. May mga pulis pa kaming mapapangalanan. Umahanap lang kami ng tiyempo. Hindi pa sumasagot si Attorney Cruz sa aming mga tawag at text messages. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Panibagong digital milestone ang nakamit natin mga kapuso mula rank 24. Umakyat sa number 13 ng GMA Network sa Tubular Leadership Worldwide Ranking base sa April 2026 data. Dahil yan sa kabuuang 11.18 billion video views na nakuha ng GMA mula sa iba't ibang digital platforms gaya ng Instagram, Facebook, TikTok at YouTube. Napanatili ng GMA Network ang matibay nitong performance mula January 2026. Dahil dyan, nananatiling highest ranking media company ang GMA sa Southeast Asia sa ilalim ng entertainment and media category. Mga kapuso, hindi na lang sa Senado, literal na napapatakbo si Senador Bato de la Rosa. Maging sa isang web video game, kailangan ding tumakbo ang karakter na ibinase sa kanya. Nakatutok si Mark Salazar. Ang mga eksenang ito ng pagtakbo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para takasan ng arresting team ng NBI, ilang linggo ng usap-usapan sa social media. Nagsulputan na ang iba't ibang posts at meme kaugnay niyan. At ngayon, isa na rin siyang video game. Ito ang web game na Senate Run, kung saan ang player ang may kontrol sa tumatakbong si Senator Bato na kailangang tumalon para maalpasan ng sari-saring harang pati ang mga humahabol na NBI. Mas mahabang distansyang matakbo, mas maganda. Pero game over kapag nabangga ang harang o maabutan ng NBI. Ang may likha niyan ang web developer na si Jopel Mandak. Inspired by recent events sa Senate ang online game ni Jopel na trip-trip lang naman sana at pangbarkada. Hindi naman daw niya inakalang magva-viral. Ayun nga po, hindi ko na-expect na magva-viral po siya since ayun nga po, for fun lang din. Tapos madali lang din kasi siya talagang gawin. So if ever developer ka talaga, masasabi mo na ang dali lang naman gawin ng game na yun. Total, nag-viral na, pinag-iisipan ni Jopel kung anong enhancement sa game para maging exciting. At malay mo, mapagkakitaan. Pwedeng maglagay ng mga power-ups, mga ganun po na parang kailangan bumili yung mga users natin. Sa mga games po na pag bumili ka ng ganito, may advantage ka sa game. Parang pwede siyang sasakay ng sakyan. Dinidevelop naman ngayon ni Jopel ang Game 2 na tatawagin niyang Call of Senate. Pero si Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca naman daw ang karakter ng player. Teka, bakit sounds familiar yung title ng game? Parang base po siya sa Call of Duty. Ayun po. So parang binase ko po siya doon. So ang aking para manalo ko, kailangan magpaputok ka lang sa Senate Hall kahit saang part po dito. Parang ganun po. Wala akong binabaril. Wala po. Kasi ganun naman po yung nangyari. Wala ka challenge yung panalo tayo lahat niya. Parang padamihan lang po ng top. Kasi every top mo, parang 1 point na po agad yun. Sa Game 3, yung iyaka naman. Sa Senate floor, ang inspiration. Pero kailangan gumamit ng headset ang gamer. Kasi kakausapin niya ang karakter na si Senator Pia Cayetano. Parang talking Tom na parang kinakausap mo, kakamustahin mo nga daw po na kung okay lang ba siya, gano'n. Pati yung taasan ng boses nila Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla, balak niya rin gawa ng web game. Paano game yun? Palakasan ng sigaw? Yes po. Actually, meron na pong game na gano'n, tapos parang i-base lang namin. Pero ano din, itatap? Hindi, through voice po siguro, parang palakasan mag... So may... Parang gano'n po. I have the floor! Parang palakasan na gano'n? Parang gano'n po. Hindi makakabalaw ka naman sa paligid. Palakasan ng sigaw. Opo. Pero wait, bago may tamaan dyan, mabilis na sabi ni Jopel, satire lang naman daw ito at pang-aliw.
May disclaimer nga sa Senate run na nakalagay, "This game is a fictional parody made for entertainment purposes only." Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ng Philippine Sangia Steel Corporation na shareholder nila ang negosyanteng si Tony Yang gaya ng binanggit ng mga otoridad kasunod ng raid sa isa nitong planta sa Misamis Oriental. Ayon sa abogado ng kumpanya, dati nilang shareholder si Yang pero ibinenta na raw nito ang kanyang shares at wala na itong anumang kaugnayan sa kumpanya. Sa filing daw ng kumpanya sa Securities and Exchange Commission noong 2025, hindi na nakalista bilang shareholder si Yang na kapatid ni dating Duterte Presidential Economic Advisor Michael Yang. Kamakailan, sinalakay ng mga otoridad ang planta ng Philippine Sangia Steel Corporation sa Misamis Oriental kung saan may nakita umanong mga radioactive na bakal. Pero ayon sa abogado, panghaharas ito na pinagmukhang pagpapatupad ng batas. Nanindigan din ng abogado na lahat ng produkto ng kumpanya ay sumusunod sa nararapat na standard at may valid at active product standard certifications. Katatanggap lang po na balita, sumabog ang isang pagawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna. Sa videong ito, kita ang makapal at maitim na usok galing sa pagawaan sa Barangay Butong. Sinisikap ng GMA News na alamin kung may nasaktan sa insidente. Patuloy pong umantabay para sa iba pang detalye. Inireklamo ni Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio ng perjury o pagsisinungaling habang under oath si dating Senador Antonio Trillanes IV. Kaugnay ito ng testimonya ni Trillanes nang humarap siya sa pagdinig ng Kamara noong April 22 tungkol sa mga bank accounts umano ni Carpio at asawang si Vice President Sara Duterte at pagtanggap umano ng pamilya Duterte ng milyong-milyong piso mula sa isang drug personality. Sa reklamong inihain sa Pasig City Prosecutor, mariing pinabulaanan ni Carpio ang mga alegasyon na tinawag niyang mapanira, malisyoso at pure black propaganda. Walaan niya siyang ganoong pera sa bangko at wala siyang ugnayan o tinanggap na pera sa sinumang drug personality. Tumanggi namang magbigay ng tugon si Trillanes sa reklamo at payo ng kanyang abogado habang hindi pa hawak at napag-aaralan ang kopya ng reklamo. Never Say Die hanggang sa last hurrah ang cast ng GMA Prime series na grateful sa nabuo nilang friendship. Sa huling tirada ng serye ngayong gabi, isa sa mga abangan kung paanong magiging sandata laban sa kasamaan ang social media. Makichika kay Nelson Canlas. Sa finale week ng Never Say Die, naging sandata ang social media laban kay Verdugo. Relying on social media to catch me? Pathetic. Pero ang tanong, tuluyan na ba siyang masusupil? At ano ang mangyayari kina Joey, Andrew, Jinho at Peter? Kwento ni Jillian Ward. Siyempre po mas intense yung mga eksena, pero hopefully sa ending ng story ay meron namang happy ending na mangyayari. So abangan po nila yan. Siyempre yung friendship po nila, Joey, Andrew, Jinho, and Peter, kung mag-stick po ba sila together hanggang dulo ng show. Grateful si Jillian sa nabuo nilang pagkakaibigan ng co-stars na sina David Licauco, Rahil Birria at Kim Jisoo. Si Jisoo isinare in photos ang kanyang Never Say Die journey with the caption, "Never Say Die, some stories don't end, they stay with you." Sanay po kasi ako na drama yung mga shows ko. So sanay po ako sa mga iyakan, yung mga sampalan sa eksena. Tapos first time ko po kasi mag-action, talaga na seryoso yung action. So ngayon ko po naramdaman yung, grabe, sobrang nakakapagod po pala yung action. So sobrang kudos po dun sa mga action stars. Ang galing po nila, grabe yung stamina nila. But I'm so happy na binigyan po ako ng GMA ng ganong opportunity, na na-experience ko siya sa ganitong age ko. And well, who knows, baka po next show ko, baka action ulit. Sa pagtatapos ng serye, bagong role ang uupuan ni Jillian. This time, bilang judge ng The Clash Teens. May concert din siya sa July. Pero ang tanong ng fans, may time pa ba for love life si Jill? Lalo't usap-usapan ang panonood niya ng Jessica Sanchez Live in Manila concert with new sparkle artist Kobe Brown.
Nauna nang sinagot yan ni Jillian. Basta ako po talaga, I want to enjoy my life. Ano? Biglang you're at a loss for Hindi ko alam sasabihin ko. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan nating low pressure area. Huling namataan yan sa layong 865 kilometers. Silangan ng Southern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, hindi naman ito inaasahang magiging bagyo at posibleng malusaw habang papalapit sa kalupaan. Sa kabila niyan, patuloy na makakaapekto ang trough o yung extension ng LPA sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang lugar sa Visayas. Patuloy rin ang pag-iral ng easterlies na magdadala ng mainit na panahon at tsansa ng thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan ngayong weekend, lalo na sa tanghali at hapon, kasama sa makakaranas nito ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Mimaro pa ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region, pati sa malaking bahagi ng Visayas at lalo na ng Mindanao. May matitinding ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide, kaya maging alerto. Sa Metro Manila, nananatili ang tsansa ng localized thunderstorms. Sa birthday party ng mga bata, mas nagiging exciting kapag may games, lalo na kung may magic. Mga kapuso, pero minsan, sa dami po ng tricks na halos alam na ng marami sa atin, kailangang mag-isip ng bagong pakulo. Ika nga nila, never let them know your next move. Daming magagaling dyan. Kaya ang isang magician sa Cabuyao, Laguna, kinarir ang kanyang magic performance. Ay, naku. Ala! Naku, pati ako nagulat dyan. Imbes kasi na yung kadalasang rabbit o kalapati, ang kanyang inilabas, isang naku, ahas. Nagulat at napasigaw ang mga bisita. Yung mga nasa harap at katabi ni Mr. Magician, abay, natural, nagpulasan at nagtakbuhan. Isa riyan si Hughes Cooper, Pearl Jam, na nag-volunteer lang naman daw sumali dahil hindi pa siya naka-experience nito nung bata pa siya. Na ayan, mukhang hindi na niya makakalimutan sa tanang buhay niya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.